Tuloy po natin ang pag-aaral sa nasa ika-5 wika na po tayo ng Panginoong Jesus. So, basahin natin ang scripture sa John chapter 19, verse 28. Okay po. So, sabi niya, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. So, titignan po natin dito yung unang-una, yung prophecy po na Diyos. So, nasa Old Testament po ito, sinabi na po doon na isasacrifice si Jesus para po mabayaran ng ating mga kasalanan. So, sabi sa Awit 69, verse 21, sa halip na pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na laso. Suka at hindi tubig ang ipinainom. So, di ba po nung pinako si Jesus, malapit na po yung kanyang kamatayan. Sinabi niya nauuhaw siya. So, meron doon sa tabi niya, nakasabi dito, may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang esponha, kinabit iyon sa isang tangkay ng isopo at nilapit sa kanyang bibig. Katanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya dito ay naganap na. So, doon po sa nasa Old Testament pa lang po ito ay sinasabi na mamamatay ang Panginoong Jesus para sa ating mga kasalanan. So, alam niya na malapit na matapos yung kanyang misyon sa mundo. And ito na po yung hudyat na sinabi niya, yung nauuhaw siya. So, sa atin po dito, yung pangako ng Diyos na yung mga sinasabi niya po, kahit na matagal na po ito, ay kanyang tinutupad pa rin, no? So, kahit ano po yung plano natin, kung lalapit po tayo sa Panginoon, sigurado po ito na mangyayari at matutupad po ito. Ayan. So, titignan na po natin yung ibig sabihin ng pagkauhaw. So, may dalawang ibig sabihin yan, yung physical at yung spiritual. So, sa physical po, syempre, si Jesus ay 100% na Diyos at 100% din na tao. So, bilang tao, siya din ay nakaranas ng pagod, sakit, pagdurusa at paghihirap nung pinako siya sa krus. Kaya, alam po niya kung ano yung mga pinagdadaanan din natin. So, kung kaya tayo ngayon, naghihirap tayo, alam ng Panginoong Jesus yan. Kasi nadanaan din niya po yun, nung pinako siya sa krus. Ayan. Okay. Pangalawa naman po yung spiritual na pagkauhaw. Ibig sabihin nito yung pagkauhaw ng ating kaluluwa o yung ating puso para sa Diyos. Okay. Sabi sa Awit 42 verse 1, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Okay, so sinasabi po dito na tayo po, ang kaluluwa natin ay nananabik sa presensya ng Diyos, no? Uhaw tayo sa presensya ng Diyos. So, kung paanong kailangan ng physical na katawan natin, yung tubig, ganun din naman yung kaluluwa natin, kailangan natin ang Diyos. And ang Diyos lang po ang makakapagpawi ng uhaw na yun sa spiritual natin. Okay po. So, binasa po natin ang 1 chapter 4 verse 14. Ang sabi niya po dito, ngunit ang sinuman uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Okay, ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So yung tubig dito ay sumisimbolize po sa buhay na mula sa Diyos, yung eternity ko, no? So sabi niya, ang sino mang lumapit sa Diyos ay hindi na mauuhaw sa spiritual. And lahat po ng mga kailangan natin matatagpuan kay Kristo. So dito sa physical po natin, madami tayong kailangan. Nauuhaw tayo sa, for example, sa pera. Uhaw tayo sa trabaho.
Okay, sa pagmamahal, nauwaw tayo doon. Pagmamahal. Ayan. Pero, ang sabi ng Diyos, kahit anong uwaw po natin, kahit makuha natin lahat ng yun, ay nauuhaw pa din tayo kasi wala tayo sa Panginoon. So mapapawi lang ito kapag lumapit tayo sa Kanya and kapag nanampala tayo sa Kanya. Okay. Okay. So, di ba sabi din po sa John 3:16, so sinong mang tumanggap kay Jesus at manampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Ayun po. So, conclusion po natin, una, pagtupad sa kalooban ng Diyos. So, si Jesus kahit na nasaktan siya sa pagbuhat ng cross, napagod siya, ay pinagpatuloy niya pa rin yung mission niya na mapako sa krus at mamatay para sa ating kasalanan. So, ginawa niya po yun, di siya nagreklamo, and ginawa niya po yun out of love. So, tayo din po, kunwari, naghihirap tayo, may mga pagsubok tayo ngayon, ang kailangan po natin gawin ay magtiwala sa Panginoon, manawagan sa Kanya. Kahit na mahirap po yung pagsubok natin, walang imposible sa Diyos. Kaya niya tayong tulungan. Okay? So, pangalawang lesson po natin, si Jesus ay tunay na tao din po. So, ang nagpapatunay dito is nauhaw po siya, di ba? So, naghirap din siya. So, ibig sabihin, 100% din siya na tao. And 100% din siyang Diyos. So, ayun. So, hindi tayo nag-iisa sa paghihirap. So, naintindihan tayo ni Jesus na ayun po, kahit anong mang nararanasan natin, tatawagin lang po natin siya, mag-pray lang po tayo. Tutulungan niya po tayo. Ang next po ay pagpapakumbaba at sakripisyo ni Jesus. So, si Jesus po ay Diyos, di ba? So, bakit niya pinili na maghirap at magpapako sa krus, lalatiguin siya? So, ginawa niya yun kasi mahal niya tayong lahat po. Okay? Mas pinili niya yun, mas pinili niyang maghirap para isakripisyo sa kanyang sarili para tayong lahat ay maligtas sa kasalanan. So, yun yung tunay na pagmamahal at may kasama sakripisyo. So, tinuturuan tayo ni Jesus na magpakumbaba at magmahal ng totoo. Yan po. Ang pinakalas po is yung pagtitiwala sa plano ng Diyos. So, lahat ng mga ginagawa natin, ayon po ito sa plano ng Diyos. So, may layunin po lahat ng mga ginagawa natin, mga pinagdaraanan natin, lahat ng mga pagsubok na nangyayari sa atin, may layunin po itong mga ito. No? May magandang plano ang Diyos para sa atin, kaya nadaranasan natin itong mga ito. Ayan. So, kahit anong mangyari po sa atin, kahit anong mangyari sa kapaligiran natin, always po nandyan ang Diyos para sa atin, gumagalaw sa ating buhay. Kahit na di natin nare-realize na nandyan siya, gumagalaw siya, ay ayun po, parang nasa behind the scene po siya, kunyari sa mga movie, kung ano yung mga napapanood niya, ang Diyos yung mga behind the scene, yung mga director, mga ganyan. Siya po ang gumagalaw sa ating buhay. So, kailangan po natin maging willing tayo na sundin yung mga inuutos ng Diyos sa atin. So, katulad ni Jesus, sinunod niya ang plano ng Diyos, naghirap siya, nagpapako siya sa krus para may ligtas tayo sa ating kasalanan. Yun lang po. Salamat po.